This is Ardeng and welcome to our first episode of SDG Journey. So, may question ako sa inyo guys. Ano nga ba ang pangunahing suliranin sa mundo? Ano yun? Again? Problema sa kalikasan? Problema sa edukasyon? O problema sa kalusugan? Pero ano nga ba ang punot dulo ng mga problemang ito? Ano? Tama! Kahirapan o poverty? Upang ma-explore ang SDG 1, ang video na ito ang magdi-decide kung anong challenge ang gagawin natin ngayon. Kaya naman, paikutin na yan! Ayun! At ang napili ng video natin ay documentary. Ipasa na natin to kay... Ang hirap naman ng challenge na yan, pero kakayanin pa rin natin yan. Kaya naman, nandito tayo sa Barangay Poblasyon 3 at masasaksihan natin ang isa sa mga pinakaharapan na problema ng Barangay Poblasyon 3, ang kahirapan. Percent of Filipino families still say they're poor. Here is the report. The Social Weather Station survey found 51% of Filipino families rated themselves poor in November 2025. This totals over 14 million households, a slight rise from September. While improved from 2024, the majority remain vulnerable. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mundo, binuo ng United Nations ang 17 Sustainable Development Goals o SDG. Ito ay mga layunin para sa kapayapaan at pag-unlad ng lahat ng tao. At sa lahat ng layuning ito, ang SDG number 1 ang pinakauna at pinakamahalaga, ang No Poverty o ang wakasan ang kahirapan. Ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA at sa mga huling survey ng SWS, halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabing sila ay mahirap dahil sa kakulangan sa kita. Ang kahirapan ay hindi lang numero sa balita. Ito ay totoong buhay ng mga pamilyang araw-araw na lumalaban para mabuhay. Kaya ngayon, titingnan natin ang realidad ng SDG 1 sa pamamagitan ng kwento ng isang tahanan. Kung mabilis na nagbabago ang ating paligid, marami pa ring pamilya ang naiiwan sa ibaba. Para sa iba, ang barya ay sukli lang na madalas maiwan sa bulsa. Pero para sa milyon-milyong Pilipino, ang barya ang nagpapasya kung may makakain ba ang pamilya mamayang gabi. Para mas maintindihan natin ang totoong sitwasyon, ang aming grupo ay kumatok sa isang tahanan. Isa siyang magulang na araw-araw nagsisikap na buhayin ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Ako si Nili Bailon Garcia, taga GMA, Poblasyon 3, Block 30 Xis. Ang anak ko ay 4, 2 babae, 2 lalaki. Ano po mga pinagkakitaan? Ang pinagkakakitaan ko naman ay kung saan may pwede pagkakakitaan, maglalaba o lilinis, papalinis, okay saan. Basta may marangal na pagkakakitaan. Madaling araw talaga ako gumigising kasi nagbago ako umalis. Kailangan masikaso ko muna yung mga estudyante ko at lalong-lalo ng mga gamit nila. Sa kinikita niyo po, nakakasya po ba ito sa pagkain? Kulang. Sa 3 college kong nag-aaral. Isang 4th year, isang 3rd year, isang 2nd year, isang grade 12. Paano po yung pagkakain sa araw-araw? Siguro may kasama ng Diyos at saka yung mister ko naman kahit pa paano may trabaho naman na permanente.
Mayroon naman sa mga savings po sa tulad ng card, gano'n. Doon naman nakakatulong. Malaking tulong talaga. Nahirapan po po rin gusto sa mga gastusin sa eskwela para hindi gusto pag-aaral naman. Oo, sobra talagang mahirap. Pero kahit pa paano nakakaraos at napapakasya. So nararanasan po natin pagtaas ng presyo ng bigas at mga bilihin ngayon. Nararamdam niyo po ba ang epekto ito sa inyong pamilya? Sobrang ramdam na ramdam. Kasi pag nagsusunod-sunod yung mga bayaran ng tuition, may isa kasi akong anak na malakas ang tuition. Mataas ang kuryente, tubig, di ba? Bigas, mahal din. Eh, nasa pagdi-divide mo na lang yan kung ano ang para mapapakasyahin. Malabo ako sa panahon namin ngayon, malayo ako sa kusina ng ano namin. Pero kahit pa paano, okay lang, nakakaraos naman. Para po sa inyo, edukasyon po ba ang pinakamahalaga paman mo nagbibigay sa Ay, oo, talagang edukasyon sobra. Kasi ako nga hindi nakapagtapos, sa mga anak ko na lang. So, last question po, mas makakatulong po ba sa inyo kung magkakaroon ng mga oportunidad para sa permanent na trabaho para sa inyong ba? Oo naman, sobra-sobra. Kaya gusto maaari ng lahat ng mga bata dito dapat makapagtapos at malayo sa mga kung ano-ano mga ano nila dito, bisyo. Dapat talaga ganun, lahat sila makapag-aral. Ano po kaya sa tingin niyo po yung pinakamatindran tutulong ng gobyerno o munisipyo po dito para sa inyo? Yung mga tulad yan, yung mga bata na hindi nag-aaral, dapat hikayatin nila makapagtapos o bigyan nila ng pagkakakitaan para ano nila na hindi mapunta sa masama ang patutungan ng mga bata na sa magandang kinabukasan. Ang kwento ni Nelly Garcia ay isa lamang sa milyong Pilipino na nagpapatunay na ang kahirapan ay hindi dahil sa kawalan ng sipag, kundi marahil sa kakulangan ng oportunidad para sa kanila. Ang mga taong tulad ni Nelly Garcia na kumakayod para maitawid ang pangangailangan ngayon at makapaghanda para bukas. Na siyang naging produkto ng sistema ng Pilipinas kung saan lagi tayong survival mode. At ang kinikita ng bawat Pilipino ay hindi sumasapat para sa kanilang pang-araw-araw. Kaya naman ang mithiin ng Sustainable Development Goals ay matugunan ng mga pandaigdigang suliranin, lalo na ang punot dulo ng lahat, ang kahirapan. Kapag ito'y matugunan, magdudulot ito ng kaginhawaan sa lipunan, ekonomiya at magbibigay ng pantay na oportunidad sa bawat individual. Kaya tayo ay sama-samang aangat at walang may iwan sa pag-unlad na ito. Was built out of stone. Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Ang kwento ni Nelly ay sumasalamin sa bawat Pilipino na nakikipaglaban sa kahirapan. Kaya naman, tapos na natin ang challenge ito. Balik sa'yo, Arben. At natutunan na natin ng SDG number 1. Dito na nagtatapos ang aming vlog. See you on our next vlog. Goodbye!